Ito pong sinabi at sa opening statement na ginawa ni Senator Chis Escudero, Senator Judge at Presiding Officer ng Impeachment Court. Marami siyang sinabi doon. Pero itong portion na ito, tungkol doon sa kailangang boto, kailangan daw ay 16 vote at ang kanya sinasabi sa 24 senador. Ito, pakinggan po ninyo. Dahil marami hong tumaas ang kilay dito, maraming nagulat, at ito ay hindi maiwasang pagdebatihan. Kasi may mga kanya-kanyang opinion at paniniwala kung saan kukunin yung two-third vote. Pakinggan po ninyo itong speech ni Senator Presiding Officer Escudero. Proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure, or not less than 16 members, is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves therefore all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. Ayun. This is the prevailing... Ayan po ang sinasabi. Kaya napapag-usapan ito dahil ang senador nga po ngayon na aktibo ay 21 na lang, kung di ako nagkakamali. Dahil yung 24 sila, yung isa ay nagtatago, si Bato, si Jingo Estrada ay nakakulong tapos suspendido dahil sa kaso. Si Marcoleta ay inaresto rin, nakakulong na rin. So 21 na lang ang senador. Kaya merong nagsasabi, pati mga abogado at hindi abogado, at ang mamamayang Pilipino, dapat ang pagkukunan ng 2/3 vote ay yung present senator judge during trial at saka yung pag-decide. Kasi di ba ang trabaho ng Senado ay trial and decide. Ang dating, sabi niya, napaka-unfair naman yan sa kapwa senador na araw-araw pumapasok sa trial. Tapos, yung mga hindi nakakapasok sa kung ano man dahilan, nakakulong, nawawala, nagtatago, boboto na lang na hindi nila alam kung ano yung nangyari. Unfair daw yun. Yun ang sinasabi. Pero yung dinidiin ni Escudero as Senate President, as Presiding Officer, yun ang kanyang paniniwala. Kanyang paniniwala yun na naaayon daw sa batas. Okay? Marami ring abogado ang sasabing yun talaga ang nasa batas at yun naman talaga. Pero pagka dahil sa issue nga ng ito ay napakahalagang impeachment, dapat ang sinasabi ng iba, yun lang senador na pumapasok sa impeachment court, impeachment trial, ang dapat pagbasihan. Kung halimbawa 21, di dun daw kukunin yung 2/3 vote. Ilan ba ang 2/3 ng 21 senador? 40 na lang.
Di ba? Kasi kung 22, 15, o 21, so magiging 40 na lang. 1/4. Sa tingin ko, may na tayo sa math, pero ayaw ko anong kwenta ninyo. 2/3 ng 21 ay 14. Okay? Ngayon, kung babawasan pa yan ng, hindi natin alam, kung babawasan pa ng isa o dalawa, pababa ng pababa yung total number, bababa din po yung percentage ng 2/3. Yun po yung sitwasyon. Yun ang gusto ng iba. Actually, yung mga prosecutor, yun din ang gusto. From day one, yun ang sinabi nila. Dapat yung present senador judges, doon lang kukunin ang 2/3 vote. Hindi ho nila tinututulan yung 2/3 vote. Kaya lang, ang gusto ng iba, doon kunin sa mga senador na available lang, senador judge, na nagtrabaho at available during trial at saka sa final decision. Ayun. So, Dear si Escudero, nagbigay ng kanyang klase ng kanyang paniniwala. Yan po ay personal niyang paniniwala. So, nasa kanya yan. Ngayon, ang tanong ng marami. Yung bang sinabi ni Escudero, yung ba talaga ang susundin? Yung bang sinabi ni Escudero yun, ay hindi na pwedeng mabalik ng kapwa senador. Hindi na ba pwedeng pag-usapan yun ng kapwa senador? Abay, hindi pa ho tapos yan. Meron hong karapatan ang bawat senador na manindigan dahil sila naman ay pare-parehas lang. Kahit pa ho si Escudero ay presiding judge, officer, one vote only rin ang kanyang. Lahat sila isang boto lang. Lahat sila judge. Kaya lahat sila pwedeng magpasya kung ano ang pinakamaganda, ano ang the best para sa mamamayang Pilipino. Ayo, kaya hindi pa ho tapos yung isong yan. Mahabang usapan yan. Pwedeng makarating ng Korte Suprema, pwedeng makalam ang Korte Suprema. So, isang legal issue na usapin dito. Kasi alam nyo kung bakit. Ang pagdesisyon ng Senador Judge after trial, hindi yan inaapila. Halimbawa, nagdesisyon ngayong araw na ito, kung anong resulta niyan, final na. Hindi yan pwedeng iapila ng natalo o ng nanalo. Kahit na sino, hindi pwedeng iapila. Pag nagbotohan at ilan ang lumabas na numero, final na yun. Kaya ako napakahalaga na before ang final decision, dapat maliwanagan ito. Saan kukunin yung 2/3 vote? Doon ba sa sinasabi ng saligang batas at sinasabi ni Escudero? O doon talaga sa issue ng dapat bigyan ng consideration na yun lang mga nagtrabaho na senador, yun ang pagbabasihan. Yung nagtatago dahil kung anong dahilan, nakakulong dahil may kaso, walang participation, hindi nga alam kung anong nangyayari dahil wala nga sila, tapos boboto ng yes or no. Para napaka-unfair talaga yun. Hindi lang sa prosecution o depensa, kung hindi sa mamamayang Pilipinong complainant ng betrayal of public trust at graft in corruption. Yan po yung aking sariling opinion. Please like and share, subscribe. Isa lang ho yan sa mainit na babantayan.